Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pag-aaral ni Hansen ng Ghost Hunt. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ni Hansen. Sa kanyang silid sa Steel Armor Shelter, ang primitibong halimaw na may tanso ang mga ngipin ay naging isang mutant na nilalang. Nagpasya si Hansen na hayaan itong patuloy na mag-evolve bilang isang sacred blood na nilalang. Sa gate ng kanlungan, wala na hanggang ng Son of Heaven. Mahigit kalahating buwan nang umalis si Hansen sa God's Sanctuary, kaya hindi na nakita si Dollar. Hindi sila masyadong matyaga, kaya umalis na lang sila. Sa katunayan, alam na ni Son of Heaven na walang silbi ang pagbabantay sa gate dahil hindi nila alam kung ano talaga ang hitsura ni Dollar. Kaya kahit na maglakad siya sa harap nila, hindi pa rin nila siya makikilala. Umalis si Hansenador sa kanlungan at pumasok sa bundok, handang maghanap ng isang liblib na lugar upang manghuli. Pagkatapos pumasok sa malalim na kagubatan, naging bihira ang mga bakas ng tao. Tinawag ni Hansen ang kanyang baluti nang siya ay nag-iisa at nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Hindi na pinansin ni Hansen ang paghabol sa mga karaniwang nilalang. Pinalalayas na lang niya ang mga ito o hindi na lang pinapansin. At interesado na lang siya sa pagkuha ng mga bihirang primitibong nilalang para sa pagkain. Ngayon, naabot na ni Hansen ang pinakamataas na antas ng ordinaryong Geno points at may higit sa 80 primitive Geno points, kaya hindi na niya talaga kailangan ang mga karaniwang nakikita na primitive na nilalang. Ngayon, ang talagang kailangan niya ay mutant at sacred blood Geno points. Gusto ni Hansen na kumpletuhin ang kanyang ebolusyon na may lahat ng 4 na uri ng Geno points na maxed out. Napakabagal nito kung gagamitin lamang niya ang itim na kristal para dito. Para sa mga primitibong nilalang, hindi ko na kailangang manghuli. Ang mutant beast soul na nakuha ko mula kay Qin Zuan ay isang alaga. Dapat nitong mapatay ang ilang mga primitibong nilalang kung ito'y tatawagan. Tumingin si Hansenador sa kaluluwa ng halimaw na may anyong itim na pusa na nakuha niya mula sa panggigipit. Uri ng kaluluwa ng halimaw ng mutant na 3 mata na pusa, alaga. Tinawag ni Hansenador ang mutant na 3 mata na pusa, at isang maliit na itim na kuting na kasing laki ng kanyang palad ang lumitaw. Nagpupunas ito sa paa ni Hansenador na para bang isang normal na pusa na may maliit na katawan at malalaking mata. Kayang pumatay ng ganitong kaliit na bagay ang mga nilalang na iyon. Kinuha ni Hansenador ito upang tingnan, hindi kumbinsido na ang isang cute na bagay na ito ay may malaking lakas. Pero naisip niya, hindi naman mahalaga ang laki. Dahil ito ay isang mutant beast soul, tiyak na kaya nitong manghuli ng mga primitibong nilalang. Nakita niya may ilang primitibong halimaw na may tatsulok na kaliskis na naglalakad-lakad malapit, inutusan niya ang pusa, pumatay ka ng halimaw na may tatsulok na kaliskis. Umiyak ang maliit na pusa at nag-ipon ng lakas ng loob upang tumakbo patungo sa halimaw na may tatsulok na kaliskis, kinagat ito sa buntot. Ang halimaw na may tatsulok na kaliskis ay nag-atubili at lumingon pabalik sa pusa. Itinaas ang buntot nito, saka pinagsalitaan ng triangular scaled na halimaw ang pusa na parang isang basketball. Sumigaw ang mutant na pusa na may 3 mata at tumakbo sa likod ng mga paa ni Hansenador, nanginginig. Niloko niya ako. Hindi nakapagtataka na hindi man lang siya kumurap nang ibigay niya ito sa akin. Wala itong silbi na kaluluwa ng hayop. Tumingin si Hansen sa pusa na nakatago sa likuran niya na may malalaking mata. Sinubukan pa ni Hansen ng ilang beses, at talagang walang silbi ang pusa, hindi man lang kayang talunin ang pinakamahina na nilalang, isang tansu-piteng na halimaw. Nagtatakbo at tumatakbo, hindi ito mukhang mutant na kaluluwa ng hayop. Bigla, naisip ni Hansen ang uri ng beast soul. Ayon sa kanyang kaalaman, ang mga beast soul na maaaring tawagin upang makipaglaban ng mag-isa ay karaniwang mga mandirigma o mga sakay, habang wala siyang alam tungkol sa mga pet beast soul. Ano ba ang pet beast soul? Hindi lang ito para sa kasiyahan, di ba? Talagang naloko ako ni Qin Zuan. Anong gagawin ko dito? Nagsimulang bumagsak ang puso ni Hansen, at pinatay niya ang halimaw na may tanso ng ngipin na humahabol sa pusa. Nang malapit na niyang dalhin ang pusa pabalik, nagsimula itong umiyak sa paligid ng katawan ng halimaw na may pangil na tanso habang umaagos ang laway nito. Go ahead. Hansen tiningnan ang mutant na pusa na may 3 mata nang may pag-usisa. Ang mga normal na fighter beast souls at mount beast souls ay hindi kailangang kumain, at maaari silang makabawi sa isang vacuum kapag nasugatan. Matanggap ang pag-aproba mula kay Hansen, nagmadali ang pusa sa bangkay at nagsimulang kumagit, ngunit malinaw na hindi sapat ang talas ng mga ngipin at kuko nito upang mapunit ang balat. Nalulumbay, inalis ni Hansen ang balat, hiniwa ang laman gamit ang isang pangukit at pinakain ito sa pusa. At ang maliit na bagay na ito ay talagang mahilig kumain.
Ang halimaw na may tanso ng ngipin ay hindi bababa sa 2 beses ang laki nito at nagawa nitong kainin ang lahat ng laman. Nakabulagta sa lupa na may busog na tiyan, halos hindi makagalaw ang pusa at halos nag-aalala na si Hansen para dito. Walang magawa kundi umiling, kinuha ni Hansen ang pusa at nagpasya na pag-aralan ang paggamit ng Pet Beast Soul sa Skynet pag-uwi niya. Ang mga mutant na nilalang ay hindi madaling matagpuan. Si Hansen ay nasa bundok ng mahigit kalahating buwan at hindi siya nakatagpo ng anumang mutant na nilalang. Nakakita siya ng maraming mga primitibong nilalang na bago sa kanya at ngayon ay mayroon na siyang higit sa 70 primitive genopoints. Ang pangangaso mag-isa sa bundok ay medyo nakakabato, kaya't tinatawag ni Hansen ang pusa para maglaro at pakainin para sa kasiyahan kapag siya ay nagpapahinga. Ang proteksyon mula sa itim na salagubang na baluti ay pinahintulutan siyang magsanay ng ghost hunt kahit na kapag nangangaso ng mga primitibong nilalang. Bagaman hindi pa siya bihasa dito, napansin niya ang mga kalakasan ng sining pandigma na ito, lalo na sa pakikipagbuno. Napakadali nitong gamitin, at kayang incapacitate ang mga nilalang sa maikling panahon. Gayunpaman, ang malapitang laban ay maaaring mapanganib, at may ilang pagkakataon na gumamit siya ng maling galaw at maaaring mapatay ng mga nilalang. Sa loob ng mahigit 1 buwan sa bundok, hindi siya nakakita ng kahit isang mutant na nilalang, habang marami siyang progreso sa paggamit ng ghost hunt. Pagkatapos, hindi na kailangang umasa ni Hansen sa kanyang baluti kapag nangangaso ng mga primitibong nilalang. Isa sa pinakamalaking nakuha niya ay naabot na niya ang pinakamataas na antas ng primitive genopoints. Nang isipin na ilang buwan na ang nakalipas ay nahihirapan siyang makakuha ng mga ordinaryong genopoints, bigla siyang napasaya at nagsimula siyang mag-alab ng apoy at mag-ihaw ng karne. Tulong! Tulong! Habang nagbabarbecue si Hansen kasama ang mutant na 3 mata na pusa na tinawag niyang Meowth, nakita niya ang isang lalaking may gusot-gusot na damit na tumatakbo patungo sa kanya, humihingi ng tulong. Agad siyang tumayo at tumingin doon. Sa isang sulyap lang, iniwan ni Hansen ang karne sa lupa, kinuha si Meowth at nagsimulang tumakbo. Kaibigan, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera, kahit gaano karami gusto mo, sigaw ng lalaki habang tumatakbo. Pwede mong itago ang pera mo. Hindi lumingon si Hansen at tumakbo ng desperado. Kailangan mo munang mabuhay para makagastos ng pera, at may hindi bababa sa 100 mammo beasts na humahabol sa kanya. Bagaman ang mga mammo beasts ay mga primitibong nilalang lamang, bawat isa sa kanila ay tumitimbang ng higit sa 12 tonelada at may pinakamakapal na balat. Kung tamaan o matapakan siya ng isa, malamang na mababasag ang kanyang mga internal na organ kahit na may armor siya, lalo na't napakarami nila. Kahit na narito sina Chin Zuan, anak ng langit at Fist Guy, tatakbo sila sa ilalim ng ganitong mga kalagayan. Kaibigan, huwag masyadong mabilis. Tulungan mo ako at pasasalamatan kita. Sa likuran ni Hansen, hingal na hingal ang lalaki. Nasa panganib din ako. Magdasal ka na lang. Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakita ni Hansen ang isang bangin sa harap niya na may mga berdeng baging na nakabitin, hinawakan ng isang baging at nagsimulang umakyat. Ang mga benepisyo ng nakuha ng mga genopoints at pagsasanay sa ghost hunt ay lumalabas na. Si Hansen ay nasa ere na may kaunting pag-akyat at tumalon sa isang malaking platapormang bato na umaabot mula sa bangin. Nang makita ng lalaki si Hansen na umaakyat, tumakbo rin siya at gustong sumunod dito. Ang lalaki ay alinman sa sobrang mahina o sobrang pagod, kaya siya ay nadulas pababa pagkatapos ng ilang subok. Kaibigan, tulungan mo ako. Sa distansyang wala pang 30 talampakan mula sa kanya ang mammo beast, malapit nang sumigaw ang lalaki. Hold on. Hinawakan ni Hansen ang baging na hawak ng lalaki at nagsimulang hilahin ng malakas. Masayang masaya, umakyat ang lalaki gamit ang kanyang mga kamay at paa, sinasamantala ang lakas ni Hansen. Nang siya ay 30 talampakan mula sa lupa, narinig niya ang mga mammo beast na tumatakbo patungo sa bangin. Si Hansen at ang lalaki ay nakaramdam na tila ang mga bundok ay nanginginig. Sa pamamagitan ng paghila at pag-akyat, ang lalaki ay sa wakas nakarating sa plataporma. Pagdating sa plataporma, humiga ang lalaki na parang paralitiko, habang mabigat ang paghinga, hindi makapagsalita. Kaibigan, ano bang ginawa mo sa kanila? Tanaw ni Hansen ang mga mammo beasts na nagbabanggaan. Hindi sila umalis kahit na bumangon na sila, umuungal sa plataporma. Pero hindi sila makakyat dahil mas malalaki pa sila kaysa sa mga elepante. Huwag mo nang banggitin. Pinakamasamang swerte kailanman. Pinakalma ng lalaki. Huwag mo nang banggitin. Pinakamasamang swerte kailanman. Kumalma ang lalaki, kumuha ng pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, sinindihan ang isa at inaalok ito kay Hansen. Iniligtas mo ang buhay ko at ako, si Lin Beifeng, ay palaging mag-aalala.
Ipapakita ko ang aking pasasalamat pagkatapos bumalik sa kanlungan. Mas mabuti kung cash. Tumingin si Hansen sa sigarilyo at alam niyang mayaman ang lalaki. Ang isang pakete ng Schwarzwald na sigarilyo ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 at wala nang dahilan para magpakumbaba sa ganitong kayamang tao. Kaibigan, anong pangalan mo? Inihagis ni Lin Beifeng ang isang lighter kay Hansen. Hansen. Nahuli ni Han. Senador ang lighter at sinindihan ang sigarilyo. Gawa mula sa tabako na ginawa sa Schwarzwald, ang mga sigarilyo ay walang masamang epekto sa katawan at lalo na nakakapresko. Para sa mga nagbabantay ng kanilang buhay sa santuwaryo ng Diyos, ang mga sigarilyong Schwarzwald ay tiyak na ipinadala ng langit. Senador, magtiwala ka sa akin, kapag bumalik tayo sa kanlungan, maaari mong kunin ang kahit gaano karaming pera na gusto mo. Ang mga problemang maaaring masolusyonan ng pera ay hindi problema para sa akin. Nag-usap sila ng kaunti, at naintindihan ni Hansen kung ano ang nangyari. Si Lin Beifeng ay hindi lamang mayaman, kundi sobrang yaman. Maswerte rin siya na naitalaga sa isang kanlungan kung saan mayroon siyang mga napakalapit na kakilala. Kaya bumili siya ng napakaraming kaluluwa ng mutant na mga halimaw, armor, armas, mga kabayo, mga mandirigma, at iba pa. Nag-hire din siya ng grupo ng mga tao para makipagsapalaran kasama siya, na nagnanais na manghuli ng isang nilalang na may banal na dugo. Sa kanyang malaking swerte, nahulingan nila ang isang nilalang na may banal na dugo, ngunit ang nangyari pagkatapos ay hindi naging maswerte. Ang mga taong kanyang tinawagan ay namatay o tumakas, at siya ay tumakbo patungo sa bundok. Matapos ang lahat ng uri ng panganib, nakaligtas siya, ngunit nawala ang halos lahat ng kaluluwa ng halimaw na binili niya. Kung hindi dahil kay Hansen, mapapatay na siya ng mga mammoth beasts. Hansen, gaano kalayo ang glory shelter natin mula dito? Tanong ni Lin Beifeng. Iyan ang iyong glory shelter. Tumawa si Hansen. Lin Beifeng ay nagulat. Hansen, nagbibiro ka ba? Galing ako sa Steel Armor Shelter, at aabutin ng 2 linggo para makabalik doon. #T. Nasa saklaw na ako ng ibang kanlungan. Labis na nalungkot si Lin Beifeng. May mga kaibigan siya sa Glory Shelter, at madali lang para sa kanya na bumili ng laman at kaluluwa ng mga hayop. Ngunit malamang na walang nakakakilala sa kanya sa ibang kanlungan, kaya kahit na may pera siya, mahirap pa ring bumili ng mga advanced na laman at kaluluwa ng hayop. Hoy! Anong ginawa mo sa mga mammoth beasts? Ang tigas ng ulo nila. Muling tumingin si Hansen sa ibaba at nandoon pa rin ang mga mammoth beasts, umaatungal at nakatayo sa kanilang mga likod na paa, sinusubukang umakyat sa batong plataporma. Naglalakad ako at nagutom. Kaya nakita ko ang isang batang mammoth beast na nagpapastol, at sabi ni Lin Beifeng nang may hinanakit. Masama ang nangyari. Mukhang natrap tayo dito ng ilang panahon, kaya bago sila umalis, magpakabait tayo sa isa't isa. Tumawa si Hansen. Oo, gawin natin iyon. Ngumiti si Lin Beifeng ng kaaya-aya at lumapit kay Hansen. Hansen, sobrang uhaw ko. Pwede bang uminom mula sa iyong supot ng tubig? 10,000 bawat tasa, sabi ni Hansen, pinapikit ang kanyang mga mata. #T. Ano nangyari sa pagiging mabait? Sigaw ni Lin Beifeng. Ikaw ang nagbabayad, ako ang nagbebenta. Hindi ba't maganda iyon? Pero masyadong mahal ang tubig mo. Mas mahal pa ito kaysa tubig mula sa Planet Snow Spring. At ang 10,000 ay makakabili ng ilang bote noon. Hindi ito maaaring tubig mula sa Planet Snow Spring, sabi ni Lin Beifeng habang sumulyap sa bag ng tubig ni Han Senador. Kahit na tubig lang ito mula sa isang lawa, hindi natin alam kung gaano tayo katagal makakulong dito. Ang tubig ay buhay sa puntong ito, at mamamatay tayo sa loob ng 1 linggo kung walang tubig. At iniisip mo bang hindi ito sulit? Ngumiti si Hansen. May halaga ito, pero nawala ang wallet ko sa daan. Pwede mo ba akong bigyan ng credit at babayaran ko ng doble pagdating natin sa silungan, sabi ni Lin Beifeng. Hindi tayo magkakilala, at may utang ka pang bayad para sa pagligtas sa buhay. At ngayon gusto mo pang umutang ng tubig. Ang hirap naman nito para sa akin. Hansen ay mukhang naguguluhan. Triple, hindi, quadruple. Deal. Kinuha ni Hansen ang sarili niyang tasa at ibinuhos kay Lin Beifeng ang isang tasa ng tubig. Ininom ni Lin Beifeng ang tubig sa isang lagok at ibinalik ang walang lamang tasa ng 3 beses para humingi ng higit pang tubig. Iyan na ang lahat para sa araw na ito. Wala na akong gaanong tubig at kailangan kong magtipid. Hindi pa natin alam kung kailan aalis ang mga mammoth beasts. Inilagay ni Hansen ang bag ng tubig nang humingi si Lin Beifeng ng tubig sa ika-4 na pagkakataon.
Senador, ang lakas mo, ang tapang mo, at ang galing mo na makapanghuli mag-isa sa kalaliman ng bundok. Ano ba ang gusto mo? Inirapan ni Hansen. Lumapit si Lin Beifeng kay Hansen at sinabi, Hansen, ganap na nasira ang aking beast soul sa daan papunta rito. Ngayon, pakiramdam ko'y sobrang insecure ako dahil wala akong beast soul. Mayroon ka bang extrang beast souls na maibebenta? Pagdating sa mga kaluluwa ng hayop, nakapatay na si Hansen ng ilang mga primitibong hayop nitong mga nakaraang araw ngunit wala siyang nakuha na kaluluwa ng hayop. Baka naubos na ang kanyang swerte sa dalawang sacred blood beast souls na nakuha niya. Walang kaluluwa ng halimaw. Gusto mo ng ilang primitibong karne? Oo, syempre. 10,000 bawat piraso. Hansen, napakaliit naman nito. Nakatrap sa batong plataporma ng 8 araw, hindi pa rin nila nararamdaman na aalis ang mga mammo beasts. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kailangan nating makahanap ng paraan para makaalis, seryosong sinabi ni Hansen kay Lin Beifeng. Mayroon pa tayong kaunting pagkain at tubig. Maghintay tayo. At baka ang Cowen ay malapit ng umatras. May natitirang takot si Lin Beifeng tungkol sa mga mammo beasts. Mayroon pa tayong tubig at pagkain, pati na rin lakas. Kapag naubos na ang lahat, wala na tayong pag-asa, sabi ni Hansen. Pero paano ito posible sa ganitong Cowen? Lin Beifeng na may hinanakit. Kaya kailangan nating umakyat. Itinuro ni Hansen ang bangin sa itaas. Tumingin si Lin Beifeng sa bangin na nakatayo ng tuwid hanggang sa mga ulap at biglang nanginig, kaya ba natin ito gawin? Kailangan natin. Mas mabuti na ito kaysa maghintay na mamatay, at hindi na natin kailangang umakyat pa. Kung makakakyat tayo ng kaunti at makahanap ng lugar na mapagtatagwang, makakalakad lang tayo at bababa sa kabila ng bangin, sabi ni Hansen. Hansen, sumasang-ayon ako, mabilis na sinabi ni Lin Beifeng. Magaling. Magsisimula na tayong umakyat gamit ang mga baging. Kinuha ni Hansen ang isang baging, siniguro niyang matibay ito at nagsimulang umakyat. Hansen, ang ganda ng katawan mo. Siguradong puno ka na ng mutant geno points. Tumigil sa pag-akyat si Lin Beifeng dahil sobrang sakit na ng kanyang mga braso, habang si Hansen ay patuloy pa ring mabilis na umaakyat. Tiisin mo lang. May isang bato na nakausli doon sa itaas, at doon tayo pwedeng magpahinga. Tumingin si Hansen kay Lin Beifeng. Hansen, hindi ko kaya. Balik na lang tayo. Ikaw dito ka lang. Ako na ang mauuna at hihilahin kita pataas gamit ang baging. Sinimulan ni Hansen na umakyat gamit ang lahat ng 4 na paa, at sobrang bilis niya na para bang naglalakad siya sa lupa, na nagulat si Lin Beifeng. Medyo natagalan si Hansen bago niya naabot ang bato at ginamit ang baging para hilahin si Lin Beifeng pataas. Ang bato ay kasing laki ng isang mesa. Ang dalawa ay nagtipon-tipon sa bato at tumingin sa paligid. Napakabagsik ng bangin at wala ng paraan para umakyat kung hindi dahil sa mga baging, na bahagyang natatakpan lamang ang bahagi ng bangin. Hansen, manatili tayo dito ng 2 araw at baka umalis ang mga mammo beasts kung hindi nila tayo makita. Ang bangin ay napakatarik at hindi ako kasing lakas mo. Talagang hindi ko kayang umakyat, sabi ni Lin Beifeng nang may pag-aalala. Well, magpahinga ka na lang dito, at titingnan ko kung may daan palabas. Kung meron, babalik ako para sayo. Kung wala, maghihintay na lang tayo na umalis ang mga mammo beasts, sabi ni Han Senador at tumayo upang umakyat. Hansen, hindi mo ako iiwan. Lin Beifeng hinawakan ang damit ni Han Senador parang isang batang babae. Huwag kang mag-alala. Paano kita iiwanan ang dami mong utang sa akin? Hinaplos ni Hansen si Lin Beifeng sa balikat at umakyat. Dahil nag-aral siya ng ghost hunt, si Hansen ay partikular na magaling sa pag-akyat. Dahil mas malakas na siya ngayon, hindi rin ito masyadong mahirap para sa kanya. Umakyat si Hansen ng ilang daang talampakan at wala pa ring ibang nakita kundi ang bangin. Ang mga baging ay patuloy na umaakyat at nagtataka siya kung nasaan ang kanilang mga ugat. Medyo napapagod si Hansen at iniisip niyang bumaba. Ngunit sa isang sulyap parang may isang bato na nakabakat sa itaas niya. Aakyat ako sa itaas na bato at titingnan ko. Kung wala talagang daan palabas, bababa na lang ako para kumain at uminom. Baka makaiwas tayo sa mga mammo beasts, nagpasya si Hansen at patuloy na umakyat. Mas malayo at mas malaki ang bato kaysa sa inaasahan ni Han Senador. Kalahati ito ng laki ng isang basketball court. Nang umakyat siya sa bato, biglang lumaki ang mga mata ni Hansen. Sa bato ay may isang pugad na gawa sa mga sanga ng puno at mga baging. Mukha itong isang malaking pugad ng salagubang, halos sumasakop sa kalahating bahagi ng bato. Isang itlog na hindi bababa sa 3 talampakan ng taas ang nakahiga sa pugad. Wow! Ang laki ng itlog!
Gaano kaya kalaki ang nilalang na naglatag nito? Nanginginig si Hansen. Ang nilalang ay wala dito ngayon, ngunit hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung ito ay bumalik. Ang pagiging malaki ay hindi nangangahulugang ito ay advanced. Ang mga Mamo Beasts ay malalaki ngunit simpleng mga primitibong nilalang lamang. Gayunpaman, ang kakayahang gumawa ng pugad at maglatag ng itlog sa bangin ay nagpapatunay na ang nilalang na ito ay hindi pangkaraniwang nilalang. Malamang na ito ay isang nilalang na may banal na dugo. Kung ang itlog ay pagmamayari ng isang nilalang na may banal na dugo, ayaw ni Hansen na mapalampas ito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nilapitan ni Hansen ang itlog at ginupit ang isang butas sa shell ng itlog gamit ang dulo ng kanyang pang-ukit. Kumuha ng sipit mula sa kanyang bulsa, ipinasok niya ito sa butas at sinimulang sipsipin. Bigla na lang napuno ng matamis na katas ang bibig ni Hansen. Kinain ang itlog ng sagradong buhok na nilalang na Stormbird. Walang nakuha na sagradong Geno Point. Bagaman walang nakuha na Sacred Blood Geno Point, ang katotohanang ang itlog ay talagang isang Sacred Blood na nilalang ay nagdulot ng kasiyahan kay Hansen. Napakalaking itlog iyon na may pinakamaraming 10 Sacred Geno Points lamang, kaya hindi siya nagulat na wala siyang nakuha kahit isang punto sa isang kagat lamang. At mayroon na siyang ilang Sacred Geno Points at hindi niya makukuha ang lahat ng 10 puntos, kaya maaari lamang siyang makakuha ng 6 o 7 kung swertehin siya. Ngunit napakahirap makakuha ng mga Sacred Geno Points kaya kahit kaunti lang ay makakatulong na. Si Hansen ay desperadong sinisipsip ang likido gamit ang straw na ginamit niya sa pag-inom mula sa kanyang supot ng tubig nang siya ay nagtatago mula sa mga nilalang na hindi na niya kailangang gumalaw. Hindi inaasahang kapakipakinabang din ito para sa pagsipsip ng katas ng itlog. Ang itlog ay sobrang laki na nang marinig ni Hansen ang senyales na nakakakuha siya ng isang banal na Geno Point, sobrang busog na siya at hindi na siya makainom pa. Inilabas ni Hansenador ang straw, at pagkatapos ay tinakpan ang butas ng putik. Ibinalik ang straw, bumaba siya gamit ang bagging. Hansen, bakit ang tagal mo? May paraan ba palabas? Nang makita ni Hansenador na bumababa mula sa itaas, agad na nagtanong si Lin Beifeng na labis na nag-aalala, sa isang mababang boses upang hindi mag-alala ang mga Mamo Beast sa ibaba. Hindi. Kasing tirek ito ng salamin, at wala tayong mapupuntahan. Nilinggan ni Hansen ang kanyang ulo. Kung ganoon, wala na tayong ibang pagpipilian kundi maghintay na umalis ang kawan, sabi ni Lin Beifeng nang may pagkadismaya. Ayos lang. Mayroon pa tayong natirang pagkain at tubig. Talagang nagtatagal na si Hansen ngayon dahil hindi niya maubos ang pag-inom ng hilaw na itlog sa lalong madaling panahon, at hindi siya aalis bago iyon. Nagtipon-tipon sila sa bato upang magpalipis ng gabi, at kinabukasan umakyat si Hansen upang kumain ng higit pang itlog. Tiniyak niyang walang nilalang sa pugad bago siya umakyat at binasag ang selyo upang uminom mula sa itlog. Hansen, bakit ka umaakyat ulit? Nagtataka si Lin Beifeng nang bumaba si Hansen. May mga nilalang may banal na dugo sa itaas, at nagkakaroon ako ng piging doon. Gusto mo bang sumama? Tumawa si Hansen. Pwede mo nang itago. Tumingin si Lin Beifeng sa kanya at hindi naniwala sa kahit isang salita niya. Kahit na may mga nilalang na may banal na dugo, mas malamang na maging pagkain sila ni Hansen. Araw-araw umakyat si Hansen para magnakaw ng kaunting katas ng itlog at hindi kailanman nakatagpo ng nilalang na may banal na dugo na bumabalik sa pugad. Inisip ni Hansenador na maaaring nahuli na ang mga magulang ng itlog. Pero para maging ligtas, tuwing natatapos na siyang uminom mula sa itlog, babalik siya sa kinaroroonan ni Lin Beifeng sa halip na manatili sa loob ng pugad. Inisip lang ni Lin Beifeng na umaakyat si Hansen para makahanap ng paraan. Nang nakapaghintay sila ng 2 o 3 araw, tumingin si Lin Beifeng pababa, at dahil sa ulap hindi siya sigurado kung umalis na ang mga Mamo Beasts. Hansen, paano kung bumaba tayo ng kaunti at tingnan kung umalis na sila? Hindi na kayang tiisin ni Lin Beifeng ang init sa araw at lamig sa gabi sa bangin. Maghintay tayo ng 2 araw pa para maging ligtas. Kung makita nila tayo ngayon at bantayan ang lugar ng 1 pang linggo, mauubos ang pagkain natin. Mas mataas ang Geno Points ni Hansen, kaya narinig niya ang pag-alis ng mga Mamo Beasts noong nakaraang gabi. Pero ayaw niyang umalis ngayon dahil hindi pa niya natatapos ang itlog. Lin Beifeng ay nakaramdam na ito ay makatuwiran, kaya't nagpatuloy siya. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 araw, nakita pa rin ni Lin Beifeng si Hansen na ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na pag-akyat. Ang mga baging ay bahagyang natatakpan lamang, at kung si Hansen ay nag-iimbestiga lamang ng daan, dapat ay tapos na siya doon, kaya bakit siya patuloy na umaakyat? Ano ba iyon? Nagtataka si Lin Beifeng, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na maaaring may mga nilalang na may banal na dugo.
Hansen, bakit ka umaakyat araw-araw? Hindi napigil ang tanungin ni Lin Beifeng. Sabi ko na sayo, may mga nilalang na may banal na dugo, at aakyat ako para kumain, sagot ni Hansen. Dadalhin mo ba ako? Hindi naniwala si Lin Beifeng sa mga sinabi ni Hansen pero labis siyang nag-curious. Okay. Ngumiti si Hansen, hinawakan ng isang baging at nagsimulang umakyat. Sinundan siya ni Lin Beifeng pataas, pero sobrang hina niya kaya huminto siya sa kalagitnaan at nagtanong, Hansen, kailangan ko ng huminto. Saan ka pupunta? Malapit na tayo. Maghintay ka dito at hihilahin kita pataas. Umakyat si Hansen na parang butiki. Pagkalipas ng kaunti, nakita ni Lin Beifeng ang isang baging na itinapon mula sa itaas. Itinali niya ang sarili sa baging, hiniram niya ang lakas ni Hansen at umakyat. Nang umabot siya sa bato, namangha si Lin Beifeng sa laki ng itlog. Diyos ko, ang laki ng itlog na ito. Ito ba ay sagrado? Oo, ito ay itlog ng nilalang na may banal na dugo. Tumanggaw si Hansen. Grabe, talagang itlog ito ng banal na dugo. Senador, ang galing mo. Labis na nagulat si Lin Beifeng. Sinuntok niya ang itlog at gusto niyang inumin. Iinabot ang kanyang dila at naghintay, hindi nakita ni Lin Beifeng na may lumalabas na katas ng itlog at ilang beses pang binasag, na nagdulot ng malaking butas sa shell ng itlog. Saan ang katas ng itlog? Lin Beifeng na naguguluhan ay tumingin sa loob ng butas na itlog. Ininom ko ito. Commendat si Hansen. Tinag-inom mo ba? Tanong ni Lin Beifeng kay Hansen. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ko sa iyo iyon at inimbitahan kitang sumama sa akin. Akala ko ayaw mong sumama. Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay. Si Lin Beifeng ay labis na nagsisisi na handa na niyang patayin ang sarili niya noon din. Hansen, wala akong paraan para malaman na nagsasabi ka ng totoo. Sino ang mag-aakalang may sagradong itlog sa bangin? Kung alam ko, pupunta ako, kahit na mabali pa ang lahat ng aking mga kamay at paa. Beifeng, huwag kang mag-alala. Sasabihan kita sa susunod na makakita ako ng Sacred Blood Egg. Ngumiti si Hansen at tinapik siya sa balikat. Hansen, sa susunod na mangyari ang ganitong magagandang bagay, dapat mong tandaan na ipaalam mo sa akin. Hindi problema ang pera, at nangangako akong hindi na ako kailanman tatanggi sa iyo. Naabala si Lin Beifeng. Promise ko. Naglaan si Hansen ng malaking pagsisikap para maitaas siya, para marinig lang ang mga salitang ito mula sa kanya. Ang mga tao tulad ni Lin Beifeng ay magagandang kliyente. Si Lin Beifeng ay bumantong hininga sandali, sinira ang balat ng itlog at dinala ito kasama niya. Gusto niyang tingnan kung makakakuha siya ng ilang banal na Geno points mula rito. Hindi sa loob ng 100 taon, natatawang sabi ni Hansen sa sarili. Pagdating nila sa ilalim ng bangin, umalis na ang mga mammoth beasts, kaya bumalik ang dalawa sa steel armor shelter. Pagdating nila sa tuktok, ngumiti si Hansen at sinabi kay Lin Beifeng, Beifeng, hindi maganda ang reputasyon ko dito, kaya hindi ako papasok kasama mo. Magkikita tayo muli. Mabilis na sinabi ni Lin Beifeng, Hansen, ano bang tingin mo sa akin? Magkasama na tayong dumaan sa kamatayan, at papatayin ko ang sinumang walang galang sa iyo. Okay lang. Kailangan kong umalis at ayaw ko ng gulo. Pumasok ka na lang mag-isa. Hindi naniwala si Hansen sa taong kasing daldal niya, kaya't nagpaalam siya at pumasok sa silungan muna. Ang itlog ng Stormbird ay nagdagdag ng 5 higit pang Sacred Geno points kay Hansen, na mas kaunti kaysa sa inaasahan niya, ngunit ito ay isang sorpresa sa sarili nito, kaya't maganda pa rin. Ngayon, si Hansen ay may 18 Sacred Geno points. Sayang na hindi siya nakakuha ng Beast Soul mula dito, pero normal lang iyon, dahil ang pagpatay sa 10 nilalang ay hindi pa rin garantiya ng makakakuha ng Beast Soul. Swerte lang si Hansen dati. Panipi.